isang dambuhalang hub airport sa Europa. Alaunay, medya ng hapon, sabay-sabay na kumislap ang mga pulang kahon sa X-ray monitor. Isang navy blue na maletang tila isang safe, tumitimbang ng 26 na kilo. Isa itong espesyal na kargamentong VIP. Ngunit pagkalipas ng 7 minuto, ang maleta ay naglaho. Malinaw na nakuna ng CCTV ang pagdaan nito sa belt. Pero ang data, blanko. Pati ang GPS at lahat ng tracking ay nawala. Tila bigla na lang itong nag-evaporate sa hangin. Nakita ng kamera, pero walang data. Nagkagulo ang buong paliparan. Isang maleta na naglalaman ng mga alahas na nagkakahalaga ng €500,000. Sa loob lamang ng 7 minuto, perpektong ninakaw ng salarin ang 26 na kilong kayamanan. Paano kaya nahuli ng isang babaeng Pilipina ang ganitong klaseng kriminal bago magsimula ang kwento? Huwag kalimutan ang libreng butones na subscribe at like. Sa isang malaking hub airport sa Europa, 1:30 ng hapon. Gaya ng dati, abala, ang security checkpoint, ang bulungan ng mga tao, ang tunog ng mga gulong ng maleta sa sahig, ang mga anunsyo ng boarding na maririnig sa malayo. Sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, ang mga mata ng security agent na si Pierre ay nakatutok sa monitor. May isang bagay na kakaiba ang lumitaw sa X-ray screen. Isang navy blue na maletang parang safe, tumitimbang ng 26 na kilo. Bigla, sa gilid ng monitor, nagsimulang kumislap ang mga pulang kahon. Tumalas ang tingin ni Pierre. 5 taon na siya sa trabahong ito, ngunit bihira siyang makakita ng mga pulang kahon. VIP sync, iproseso. Mahinang sabi ni Pierre sa kanyang radyo. May bahid ng tensyon sa kanyang boses. Sumilip ang kanyang katabing kasamahan sa monitor, ngunit mabilis na inilipat ni Pierre ang screen. Inalis ang maleta sa regular na linya at inilipat sa special handling line. Dahan-dahang gumalaw ang conveyor belt, tila nilalamon ang mamahaling bag, at doon nangyari ang lahat. Ang CCTV sa itaas ng conveyor ay normal na gumagana. Malinaw na nakuhanan sa screen ang pag-usad ng maleta sa belt. Ngunit sa ilalim ng CC section ng belt, isang kakaibang anino ang dahan-dahang pumasok, parang usok o tubig. Sa sumunod na sandali, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang naganap. Biglang nawala ang tracking ng maleta. Basta na lang itong naglaho. Ang 26 na kilong safe ay tila nag-evaporate sa hangin. Ano to? Tinapik ni Pierre ang screen, ngunit walang nangyari. Pati ang RFID signal at GPS tracking, lahat ay biglang nawalan ng koneksyon. Nagkagulo ang buong paliparan. Tumunog ang mga telepono ng security team at kumislap na pula ang emergency line ng airline. Nagmamadaling dumating ang mga kinatawan mula sa express company at insurance firm. Wala pang 10 minuto, lumabas na ang breaking news. Mahalagang bagahe ng isang luxury brand, naglaho sa paliparan, pumasok sa monitor room ang security head na si Marco. Namumula ang kanyang mukha sa galit. I-rewind ang CCTV. Lahat. Ini-rewind ng mga staff ang video. 1, 2, 3 beses. Pero pareho pa rin ang resulta. Ang maleta ay malinaw na nasa belt at sa isang iglap, basta na lang itong nawala. Nakita ng kamera, nanginginig na sabi ng isang batang security agent. Malinaw na nakita ng kamera, pero walang data. Bumagsak ang kamao ni Marco sa mesa. Sa lakas ng tunog, napaurong ang lahat at doon nangyari. "Excuse me po." Bumukas ang pinto ng monitor room at isang babae ang pumasok. Isang babaeng Asyano na may buhok na itim na maayos na nakatali. Siya si Isabel. Ako po si Isabel Reyes. Ipinadala ako rito bilang data analyst. Sinuri siya ni Marco mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya'y puno ng pagdududa. Data analysis? Hindi tao ang kailangan namin ngayon. Data ang kailangan ninyo. Putol ni Isabel sa sinasabi ni Marco. Kalmado ang kanyang boses ngunit matatag.
Hahanapin ko para sa inyo ang nawawalang 26 na kilo. Kinuha ni Isabel ang kanyang laptop mula sa bag. Nang buksan niya ito, lumitaw ang mga komplikadong graph at numero. Nagsimulang lumipad ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang totoo, may isang lihim si Isabel na hindi alam ng iba. Noong 2020, nakaranas siya ng isang katulad na kaso. Sa pagkakataong iyon, nabigo siya. May mahalagang data siyang pinalampas at hindi niya nahuli ang salarin. Dahil doon, natanggal siya sa trabaho. Isang panahon kung saan nawasak ang kanyang kumpiyansa. Pride, lahat. Ngunit binago siya ng kabiguang iyon. Mula noon, nag-aral si Isabel na parang baliw ang paraan upang mahanap ang mga butas sa data, ang paraan upang basahin ang mga hindi nakikitang pattern. Ang mga missing data na tinatapon ng iba bilang basura, para sa kanya ay isang kayamanan. Ang babaeng nagmamahal sa mga nawawalang data, ganoon siya tawagin ng kanyang mga kasamahan. May halong pang-aasar, ngunit hindi ito pinansin ni Isabel. Ang butas sa data ang siyang lungga ng salarin, pabulong niyang sabi sa sarili. Kumunot ang noo ni Marco. Anong sabi mo? Wala po. Ngumiti si Isabel. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may matalas na determinasyong nakatago. Lumitaw ang mga bagong data sa monitor. RFID ping records, belt speed logs, door open events. Daan-daang numero ang bumuhos na parang talon. Dito, itinuro ni Isabel ang isang punto sa screen. Mula 1:42, 11 p.m. hanggang 1:49, 18 p.m. Sa eksaktong 7 minuto at 7 segundo, may kakaibang nangyari. Anong kakaiba dyan? Bumagsak ang data mula sa optical sensor sa ilalim ng belt. Mayroon ding record ng power reset. Umiling si Marco. Ano naman ngayon? Karaniwan lang naman ang sensor malfunction. Tama po. Pero binuksan ni Isabel ang isa pang screen, ang HVAC log ng facilities team. Sa parehong oras, bumagsak ang static pressure sa air conditioning system, 28 pascals. Kaya, nangangahulugan po iyon na may isang taong sinadyang baguhin ang daloy ng hangin. Biglang tumahimik ang monitor room. Lahat ay nakatingin kay Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Tingnan ninyo ang kisame. Sa itaas ng CCB section ng belt, sumenya si Marco sa kanyang tauhan. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ang isang boses sa radyo. Chief, bukas po ang isang ceiling panel. May sign na under maintenance. At tingnan niyo rin ang anggulo ng kamera. Dagdag ni Isabel. Diyos ko po, ang kamera ay nakaanggulo ng mga 5 degrees. Namutla ang mukha ni Marco. Mahinang nagsalita si Isabel. Ang hindi nakita ng kamera, nakita ng hangin. At ako naman, huminto siya sandali. Naalala niya ang araw na iyon, 5 taon na ang nakalipas. Ang araw na siya ay nabigo. Ngunit iba na ngayon. Susundan ko ang hangin na yon. Kumislap ang mga mata ni Isabel. Tulad ng isang asong pangaso na nakaamoy ng kanyang target, tila nagsimula na siya sa kanyang pagtugis. Buntong hininga si Marco. Sige, anong kailangan mo? Oras. At access sa lahat ng data. Gaano katagal? Sapat na ang 41 nung oras. Isinara ni Isabel ang kanyang laptop. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hahanapin ko ang sikreto ng 26 na kilo. Sa labas, patuloy ang pag-take off at paglanding ng mga eroplano. Isang ordinaryong hapon para sa libu-libong pasaherong dumaraan. Ngunit sa isang sulok ng paliparan, isang hindi nakikitang digmaan ang nagsimula na. At sa sentro ng digmaang iyon, nakatayo si Isabel sa pansamantalang opisina sa paliparan. 3:00 ng madaling araw. 18 oras nang nakatitig si Isabel sa monitor. Nanunuyo na ang kanyang mga mata. Ang amoy ng lumamig na kape ay tumatagos sa kanyang ilong. 6 na basong papel ang nakatambak sa mesa. Sa screen, sumasayaw ang mga numero. RFID signals
CCTV timestamps, PLC belt control data, vehicle GPS logs. Para sa isang ordinaryong tao, sasabog ang ulo sa dami ng impormasyon. Ngunit ang mga mata ni Isabel ay lalo pang kumikinang. Heto na! Tinapik niya ang screen. Ang blankong espasyo. Ang 7 minutong walang data. Tinatawag ito ng iba na basura, ngunit para kay Isabel, iba ito. Ang missing data ay isang baul ng kayamanan na nagtatago ng katotohanan. Ang butas sa data ang siyang lungga ng salarin. Muli niyang ibinulong. Ito ay parang isang dasal para sa kanya. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay gusot sa pagod. Nandyan ka pa rin. Tao ang kailangan natin ngayon. Kailangan nating halughugin ang buong paliparan. Kahit 100 tao pa ang maghanap, hindi nila yon matatagpuan. Pinaikot ni Isabel ang kanyang upuan. Kalmado ang kanyang boses dahil nakalabas na yon. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ipinakita ni Isabel ang isang salansan ng mga dokumento. Basahin natin ulit ang case briefing. VIP label, anodized navy blue case, custom lock, hinges na kayang sumuporta hanggang 40 kilos. Huminga siya ng malalim. Masyadong kapansin-pansin ang mga ganito para ilabas ng harapan. Kailangan ng ibang daan. Kaya anong gagawin natin? Gagawa muna tayo ng mapa. Ipinaharap ni Isabel ang laptop. Lumitaw sa screen ang buong plano ng paliparan. May mga pulang tuldok na nakakalat. Anong mga yan? Mga stakeholders. Ang Airport Authority, Ground Handling Services, Cleaning Contractors, Facilities Team, Baggage Handling. Nasa isa sa kanila ang salarin. Ngumisi si Marco. Hula lang yan. Hindi. Data to. Binuksan ni Isabel ang isa pang screen. Isang komplikadong timeline ang lumitaw. 1:42 to 7 p.m. hanggang 1:49 p.m. Sa loob ng 7 minutong yon, may espesyal na nangyari. Gumalaw ang kanyang daliri sa screen. CC section belt, optical sensor data drop. May power reset record. Kasabay nito, sa HVAC log ng facilities team, bumaba ang static pressure. 28 pascals. Anong ibig sabihin yan? Tumayo si Isabel. Naging matalas ang kanyang tingin. May isang taong kumilos nang may plano. Sa pamamagitan ng kisame, sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Isabel. Isang hindi pamilyar na numero ang lumitaw sa screen. Hello? Si Miss Isabel Reyes ba ito? Isang malalim na boses ng lalaki. Tumigas ang mukha ni Isabel. Sino po sila? Naaalala niyo ba ang insidente sa NAIA noong 2020? Biglang tila huminto ang puso ni Isabel. Nawalan ng lakas ang kanyang kamay. Muntik na niyang mabitawan ang cellphone. Ang insidenteng iyon, ang kabiguang hindi niya malilimutan. Paano mo nalaman yan? Dahil sa data na pinalampas mo, hindi nahuli ang salarin at natanggal ka sa trabaho. Nanginig ang mga binti ni Isabel. Napakapit siya sa upuan. Tumingin si Marco ng may pagtataka, ngunit wala siyang pakialam. Anong gusto mo? Kung ayaw mong mabigo ulit, tumigil ka na. Hindi aksidente ang pagkukumpuni sa kisame, pati ang pagbabago sa anggulo ng kamera. Lahat yon ay planado. Naputol ang tawag. Nanatiling nakatayo si Isabel. Nanginginig ang buong katawan niya. Bumalik ang bangungot ng araw na iyon. 5 taon na ang nakalipas. Okay ka lang? Tanong ni Marco. Tumingin si Isabel. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit kasabay nito, may apoy na nag-aalab. Hindi ako okay. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Pero sa pagkakataong ito, iba na. Hinding-hindi ko na sila pakakawalan. Muling umupo si Isabel. Nagsimula siyang mag-type sa keyboard. Mas mabilis, mas tumpak. Anong ginagawa mo? Normal ang CCTV sa itaas ng belt, pero may blind spot. Lumitaw sa screen ang plano ng kisame. Ceiling under repair, panel temporarily open. Huminga ng malalim si Isabel.
Ang hindi nakita ng kamera, may ibang nakakita. Ibang ano? Ang hangin. Binuksan niya muli ang HVAC log. Bumuhos ang mga numero na parang talon. Hindi nagsisinungaling ang ventilation system. Ang hangin ay laging dumadaloy papunta sa lugar na mas mababa ang pressure. Nang i-zoom in niya ang data, nakita niya ang isang bahagyang pagbabago. Dito, tumaas ang fan speed, nagbago ang damper angle. May gumamit ng duct, tumingin si Marco kay Isabel na may pagkamangha. Sa duct? Kasya ba ang tao doon? Hindi kasya ang tao. Pero, huminto si Isabel. Tila may naalala siya at kumislap ang kanyang mga mata. Ang kargamento, puwede. Lalo na kung mga 26 na kilo. Bigla siyang tumayo. Saan ka pupunta? Sa site. Kailangan kong suriin ang kisame. Kinuha ni Isabel ang kanyang bag. Sa loob nito, may iba't ibang kagamitan. Isang UV lamp, sample collection kit, isang maliit na endoscopic camera. Mag-isa ka lang? Oo, mas komportable akong mag-isa. Binuksan niya ang pinto. Ngunit bago lumabas, lumingon siya. Marco. Oo, nabigo na ako dati. 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko nabasa ng tama ang data. Binaliwala ko ang missing values. At dahil doon, huminto si Isabel sandali. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. May mahalaga akong pinalampas. Pinalampas ko ang salarin. At nawalan ako ng trabaho. Nawala sa akin ang lahat. Kaya ngayon, iba na. Tumigas ang boses ni Isabel. Dahil natutunan ko nang mahalin ang mga missing values. Natutunan kong sa mga blankong espasyo nagtatago ang katotohanan. Lumabas siya ng pinto, madilim ang pasilyo, ngunit matatag ang kanyang mga hakbang. Nasa isang lugar sa kisame ang sagot, ang sikreto ng 26 na kilo. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi niya ito pakakawalan. Sa ilalim ng CC section belt, 4:00 ng madaling araw, gumapang si Isabel sa masikip na espasyo. Ang amoy ng alikabok ay kumakati sa kanyang ilong. Ang liwanag mula sa kanyang flashlight ay gumuguhit sa kadiliman. Naghahalo ang amoy ng langis ng makina at nasusunog na goma sa screen ng kanyang laptop. Nakabukas ang timeline. Baggage ID, RFID ping, belt speed log, door open event. Pinagsama-sama niya ang lahat ng data, tila mga piraso ng puzzle na nagsisimulang mabuo. 1:42:11 p.m. Bulong ni Isabel. Tinuro niya ang screen gamit ang kanyang daliri hanggang 1:49:18 p.m. Eksaktong 7 minuto at 7 segundo. Sa loob ng panahong iyon, nanahimik ang optical sensor sa ilalim ng belt. Biglang naputol ang data. Tila may sinadyang pumutol ng kuryente. Hinanap ni Isabel ang sensor at tinutukan ng flashlight. May mga gasgas sa plastic cover. Isang palatandaan na may pilit na nagbukas nito. May record ng power reset. Sinundan niya ang mga kable. Nakita niya ang isang circuit breaker box. Sira ang lock nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel. Nandito ang salarin. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Marco sa radyo. May nahanap ka ba? Oo. May sinadyang pumutol sa sensor. Yun lang? Tumayo si Isabel. Pinagpagan niya ang alikabok sa kanyang damit. Hindi. Simula pa lang to. Muli niyang binuksan ang laptop. Ngayon naman, ang HVAC log ng facilities team. Sa parehong oras, may kakaibang pagbabago sa air conditioning system. Bumagsak ang static pressure sa 28 pascals. Isang bahagyang pagbabago, ngunit hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Isabel. May hangin na lumabas. Anong ibig mong sabihin? May tumagas na hangin sa kung saan. At biglaan, tumingala si Isabel sa kisame. Natigilan ang kanyang tingin sa isang punto. Isang panel sa kisame, ang bahagyang nakabukas. May karatula itong under temporary repair, ngunit may mali, pakidala ng hagdan. Ilang minuto ang lumipas, umakyat si Isabel sa kisame.
Ipinasok niya ang kanyang ulo sa pagitan ng bukas na panel. Isang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa kanya. May isang CCTV camera, ngunit iba ang anggulo nito. Eksaktong 5 degrees. Tila may sinadyang i-adjust ito. Nagbago ang anggulo ng camera! Sigaw ni Isabel. Kaya nagkaroon ng blind spot. Eksakto sa lugar na ito, tinitigan niyang mabuti ang lens ng camera. May alikabok ito, ngunit isang bahagi lang ang malinis. Isang palatandaan na may humawak dito. Kinuha ni Isabel ang kanyang sample collection kit. Maingat niyang kinuha ang fingerprint. Sa sandaling iyon, may kumislap. Isang piraso ng asul na pintura. Napakaliit, ngunit malinaw. Navy blue. Ang parehong kulay ng nawawalang maleta. Nahanap ko na. Nanginginig ang boses ni Isabel. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Sa wakas, mayroon na siyang LED. Kinuha niya ang kanyang endoscopic camera. Ipinasok niya ito sa maliit na siwang. Naroon ang mas marami pang ebidensya. May mga hibla ng felt na nakasabit. Isang materyal na karaniwang makikita sa lining ng mga bagahe at sa sahig. Malinaw ang mga gasgas. May mabigat na kinaladkad dito, sabi ni Isabel, nang may kumpiyansa. Isang 26 na kilong maleta. Nasa ilalim ng kisame si Marco. Nakatingala. Pero paano nila nailipat ang maleta sa duct? Hindi naman kasya ang tao diyan. Bumaba si Isabel. Pinagpapawisan ang kanyang muka. Ngunit kumikinang ang kanyang mga mata. Hindi tao ang direktang pumasok. Muli niyang binuksan ang laptop. Lumitaw ang detalyadong HVAC log. Tingnan mo to. Ang fan speed ng AHU 3A ay bahagyang tumaas. Nagbago rin ang damper angle. Ano yan? May nagmanipula sa daloy ng pressure sa loob ng duct. Siguro. Napaisip si Isabel sandali. At nanlaki ang kanyang mga mata. Isang robot. Ginamit nila ang isang inspection robot. Tumingin si Marco na parang hindi makapaniwala. Robot? Isang crawler para sa duct inspection. Maliit pero malakas. Kung lalagyan ng wire, kaya nitong humila ng mabibigat na bagay. Biglang tumayo si Isabel. Kailangan nating alamin kung saan papunta ang duct. Ngayon na! Nagmamadali silang tumakbo sa facilities management room. Inilatag nila ang isang malaking blueprint sa pader. Ang buong ventilation system ng paliparan ay nakaguhit na parang sapot ng gagamba. Gumalaw ang daliri ni Isabel sa plano. Mula sa CC section, dumaan dito. At huminto ang kanyang daliri. Pre-filter room. Anong mayroon doon? Doon pinapalitan ng mga filter ng ventilation system. At huminga ng malalim si Isabel, may service passage na papunta sa labas. Tumigas ang mukha ni Marco. At to, kung ganoon. Ibig sabihin, oo, malamang nakalabas na ang maleta. Biglang tumahimik ang opisina. Bumagsak ang anino ng kabiguan. Napapikit si Isabel. Naalala niya ang araw na iyon. 5 taon na ang nakalipas. Ganito rin siya. Laging isang hakbang na huli dahil hindi niya nabasa ng tama ang data, dahil binaliwala niya ang missing values. Hindi. Minulat niya ang kanyang mga mata. Nag-aalab ang apoy. Iba na ngayon. Muling binuksan ni Isabel ang laptop. Lumipad ang kanyang mga daliri sa keyboard. Anong ginagawa mo? Kailangan kong lutasin ang misteryo ng 7 minuto. Hindi nagsisinungaling ang data. Lumitaw ang bagong impormasyon sa screen, ang access records ng mga third-party contractor, 1:38 p.m. Binuksan ng smart key ng cleaning team ang isang service door malapit sa CCB. Ang cleaning team? At 2 beses? 4 na minuto ang pagitan. Nag-load si Isabel ng isa pang data. Ang work log ng cleaning team. Kakaiba. Walang schedule ng paglilinis sa oras na iyon. Kinuha ni Marco ang kanyang radyo. Ipatawag ang supervisor ng cleaning team. Ngayon na! Patuloy na sinuri ni Isabel ang data hanggang sa may natuklasan siya. Sandali! Naging matalas ang kanyang boses.
Ang bigat ng tool cart na ginamit ng cleaning team ay mas mabigat ng 27 kilo kaysa karaniwan. 1.50 kilos? Oo. At ang nawawalang maleta ay 26 kilos. Nagkatinginan sila. Isang pagkakataon na masyadong perpekto sa interrogation room ng security. 5:00 ng madaling araw. Malamig ang ilaw ng fluorescent lamp. Ang lalaking nakaupo sa kabilang panig ng mesa ay maputla. Siya si Alain, isang empleyado mula sa Lost and Found. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Dumaan ka sa lugar na iyon bago maganap ang insidente. Matalas na tanong ni Marco. Bakas sa kanyang boses ang pagod at inis. Opo, totoo po yan. Pero sa record, naka-log off ako ng 4 na minuto. Nanunuyo ang kanyang mga labi. Nagpunta po ako sa banyo. Totoo po, tahimik na nagmamasid si Isabel mula sa isang sulok. Sa screen ng kanyang laptop, nakabukas ang access record ni Alain. May mali. Masyadong perpekto ang timing. Ngunit kasabay nito, masyadong halata. Sa banyo? Ngumisi si Marco. Sa ganoong kahalagang oras? Bigla kang naiihi? Sumakit po ang tiyan ko. Siguro dahil sa kinain ko kahapon. Nanginginig ang boses ni Alain. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Tumayo si Isabel. Sandali lang po. Lumapit siya, dala ang kanyang laptop. Ipinakita niya ang screen kay Marco. Clinic, restroom, bio-authentication records. Totoo po. Nasa banyo si Mr. Alain mula 1:43 p.m. hanggang 1:47 p.m. Namula ang mukha ni Marco. Nakahinga ng maluwag si Alain. Kita niyo na? Wala po akong ginawang masama. Ngunit nanatiling seryoso ang ekspresyon ni Isabel. Pero may kakaiba. Sa parehong oras, binuksan ng smart key ng isang third-party cleaning team ang service door malapit sa CCB. 2 beses, 2 beses, done by. Nanlaki ang mga mata ni Alain. Ang cleaning team? Anong kinalaman niyan sa akin? Wala. Wala itong kinalaman sa'yo. Kalmadong sabi ni Isabel. Pero may isang taong sinamantala ang 4 na minutong pagkawala mo. Bumukas ang pinto ng interrogation room. Isang batang security agent ang pumasok. Chief, na-check na po ang records ng cleaning team. Anong nalaman mo? Kakaiba po ang bigat ng tool cart nila. Mas mabigat ng 27 kilo kaysa karaniwan. Kumislap ang mga mata ni Isabel. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkakabit-kabit na. Ang 26 na kilong maleta. Bulong niya. Masyadong eksakto para maging coincidence. Biglang tumayo si Marco. Tipunin ang buong cleaning team. Ngayon na, pagkalipas ng 30 minuto, nakapila ang mga empleyado ng cleaning team. Lahat ay kinakabahan. Ngunit may isang partikular na tao na kapansin-pansin. Isang lalaki na nasa katanghalian ang edad. Hindi tulad ng iba, kalmado siya. Masyadong kalmado na lalong nagiging kahina-hinala. Anong pangalan mo? Klaus. Ingles na may halong German accent. Mababa at kalmado ang kanyang boses. Tiningnan ni Isabel ang kanyang mga kamay. Nakasuot siya ng guwantes. Kahit madaling araw na, maing guess, bakit ka nakasuot ng guwantes? Magaspang ang kamay ko dahil sa paglilinis. Ngumiti si Klaus. Ngunit malamig ang ngiting iyon. Inilabas ni Isabel ang kanyang UV lamp. Maaari ko bang i-check sandali? Bakit? May kailangan lang akong kumpirmahin. Nagbago ang tingin ni Klaus. Sandali lang, ngunit hindi ito pinalampas ni Isabel. Ayoko. Bakit? Kung wala kang itinatago? Naging tensyonado ang sitwasyon. Umatras si Klaus ng isang hakbang. Pwede na ba akong umalis? Kailangan ko nang magtrabaho. Hindi. Hinarangan siya ni Marco. Walang aalis hanggat hindi tapos ang investigasyon. Tumigas ang mukha ni Klaus. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Ngunit agad din siyang nag-relax. Sige, makikipagtulungan ako. Hinubad niya ang kanyang guwantes. Inilawan ito ni Isabel ng UV lamp.
Walang nakita. Malinis. Nasiyahan ka na ba? Nang aasar na sabi ni Klaus. Ngunit hindi sumuko si Isabel. Lumapit siya sa kanyang cart. Kailangan ko ring suriin ito. Bakit naman? Dahil kakaiba ang bigat nito. Binuksan ni Isabel ang cart. Puno ito ng mga gamit sa paglilinis. Basahan, sabon, mga basurahan. Mukhang normal. Ngunit nang tingnan niyang mabuti ang ilalim, may mga gasgas. Isang palatandaan na may mabigat na isinakay dito. Ano to? Hindi ko alam. Diyan na yan dati pa. Naging matalas ang boses ni Klaus. Inilawan ni Isabel ng UV lamp ang gulong ng cart. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Isang bahagyang asul na pulbos ang kumikinang. Navy blue na pintura. Ito. Sa sandaling iyon, biglang tumakbo si Klaus. Patungo sa exit, buong bilis siyang tumakbo. Hulihin! Sigaw ni Marco. Hinabol siya ng mga security agent. Nagkaroon ng sakitan sa pasilyo. Desperadong lumaban si Klaus. Bitawan niyo ako! Wala akong ginawa! Ngunit agad din siyang nasupil. Pinusasan siya. Lumapit si Isabel. Kalmado ang kanyang ekspresyon, ngunit matalas ang kanyang tingin. Ang pagtakas mo ay ebidensya na. Ebidensya? Anong ebidensya? Sigaw ni Klaus. Namumula ang kanyang mukha. Ipinakita ni Isabel ang isang maliit na plastic bag. Ang piraso ng pintura na nakuha niya mula sa kisame. Ang pinturang ito at ang pintura sa gulong ng cart mo ay magkatugma. Navy blue ang parehong kulay ng nawawalang maleta. Tuluyang tumigas ang mukha ni Klaus. Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi ko talaga alam. Iba rin naman ang gumagamit ng cart na yan. Ngunit hindi na umubra ang kanyang mga palusot. Masyadong malinaw ang ebidensya. Tumayo si Isabel. Matatag ang kanyang ekspresyon. Ang piraso ng pintura sa kisame, ang mga bakas sa cart, at ang kakaibang bigat. Lahat ay tumuturo sa iyo. Kinuyom ni Klaus ang kanyang kamao. Naghahanap ng huling pagkakataon para makatakas sa loob ng facilities building sa kisame. 6:00 ng umaga. Gumagapang si Isabel sa makitid na pasilyo. Ang headlamp sa kanyang helmet ang nagsisilbing ilaw sa kadiliman. Ang alikabok ay kumakati sa kanyang lalamunan. Pinigilan niya ang kanyang pag-ubo at nagpatuloy. Nakita niya ang access panel ng ventilation duct. Nang hawakan niya ang takip na bakal, naramdaman niya ang lamig nito. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang langit-ngit nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Sa sandaling iyon, may kumislap. Kinuha ni Isabel ang kanyang UV lamp. Inilawan niya ang gilid ng takip. At isang nakakagulat na tanawin ang bumungad. Mga pinong piraso ng asul na pintura ang nakakalat. Navy blue, ang parehong kulay ng nawawalang maleta. Nahanap ko na. Huminga siya ng malalim. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maingat niyang kinuha ang mga piraso ng pintura gamit ang tiyani. Inilagay niya ito sa isang evidence bag. Ngunit, hindi lang iyon. Sa loob ng duct, malinaw ang mga gasgas. Isang palatandaan na may mabigat na kinaladkad. Mga 60 centimeters ang lapad. Eksakto sa sukat ng maleta, kinuha ni Isabel ang kanyang sample collection kit. Maingat niyang tinanggal ang isang hibla na nakasabit sa dingding. Isang felt material, isang uri na karaniwang makikita sa lining ng mga bagahe. Dito siya dumaan. Sigurado na siya. Ginamit ng salarin ang daanang ito. Tumunog ang kanyang radyo. Boses ni Marco. May nahanap ka ba? Oo. Mga piraso ng pintura at felt fiber. Magkatugma ang kulay. Kung ganoon, sigurado na yan. Pumasok pa si Isabel sa mas malalim. Pagsikip ng pagsikip ang duct. Tila hindi na siya makahinga. Ngunit hindi siya pwedeng huminto. Naalala niya ang HVAC log, Marco. Pakicheck ulit ang data ng fan speed ng AHU 3A. Bakit?
Pakiramdam ko, may pinalampas ako. Ilang sandali, narinig ang gulat na boses ni Marco. Kakaiba, sa oras ng insidente, bahagyang tumaas ang fan speed at nagbago rin ang damper angle. Tila may mano-manong nag-adjust. Kumislap ang mga mata ni Isabel. Ang puzzle ay nabubuo na. Gumawa sila ng pressure difference. Anong ibig mong sabihin? Gumawa sila ng pagkakaiba sa pressure sa loob ng duct para mailipat ang isang bagay. Parang prinsipyo ng vacuum cleaner. Nagpatuloy si Isabel. Dumating siya sa isang sangandaan ng duct. Nahahati ito sa 3 direksyon. Alin kaya dito? Maingat niyang sinuri ang bawat direksyon. Ang kaliwa at gitna ay malinis. Ngunit sa sahig ng kanang duct, may malabong bakas. Mga marka ng gulong. Gumamit sila ng parang sleigh o cart. Bulong ni Isabel. Pumasok siya sa kanang duct. Ilang metro pa, isang malawak na espasyo ang lumitaw. Ang pre-filter room. Nakalinya ang malalaking filter. Mga aparato para salain ang alikabok sa hangin. Ngunit may kakaiba sa isang sulok. Isang filter ang hindi nakakabit ng maayos. Lumapit si Isabel at sinuri ito. Nang tanggalin niya ang filter, isang nakatagong espasyo ang lumitaw sa likod. Sapat ang laki para daanan ng tao. Heto na, pinigil niya ang kanyang hininga. Dahan-dahan siyang pumasok sa espasyo. May nahulog sa sahig, isang maliit na piraso ng metal. Nang tingnan niyang mabuti, isa itong zipper pull, isang uri na makikita lamang sa mga mamahaling maleta. Bingo! Sa sandaling iyon, may napansin siyang kakaiba. May maliit na butas sa pader. Parang butas ng tornilyo. Anong ininstall dito? Kinuha niya ang kanyang endoscopic camera. Ipinasok niya ito sa butas at sinilip ang loob. May nakita siya sa screen. Isang maliit na piraso ng metal. Robot. Sigurado na si Isabel. Dito nila ininstall ang duct inspection robot. Lumingon siya. Sa kabilang panig ng filter room, may isang pinto. Isang service passage na papunta sa labas. Inilawan niya ng UV lamp ang doorknob. Malinaw na lumitaw ang mga fingerprint. At sa ilalim ng doorknob, may bakas ng asul na pintura. Dito sila lumabas. Binuksan ni Isabel ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin. Nakita niya ang external parking lot. Sinuri niya ang sahig. Malabo, ngunit may mga marka ng gulong. Papunta sa direksyon ng parking lot. Kinuha niya ang kanyang radyo. Marco, pakicheck ang CCTV ng parking lot. 30 minuto pagkatapos ng insidente. Sige. Bumalik si Isabel sa filter room. Pakiramdam niya mayroon pa. Sinuri niya ang bawat sulok at nakakita ng isang maliit na pyesa. Isang plastic na gear. Isang pyesa na ginagamit sa drive unit ng robot. Crawler? Bulong niya. Minodify nila ang isang duct inspection crawler. Nilagyan ng wire at sled. Biglang naging malinaw ang lahat. Ginamit ng salarin ang crawler para hilahin ang maleta papasok sa duct. Gumawa sila ng pressure difference para mapadali ang paglipat. Dinala ito sa filter room at inilabas. Isang perpektong plano, pero nag-iwan sila ng bakas. Ngumiti si Isabel. Sa kanyang bag, sapat na ang ebidensya. Mga piraso ng pintura, felt fiber, zipper pull, pyesa ng robot, fingerprints. Mahuhuli na nila ang salarin. Sa operations room ng airport security. 2:00 ng hapon, inilagay ni Isabel ang isang maleta sa ibabaw ng mesa. Navy blue, parang safe. Isang eksaktong modelo ng nawawala, ngunit ito ay isang pain. Anong gagawin natin dyan? Tanong ni Marco na may pagdududa. Binuksan ni Isabel ang maleta. Sa loob, puno ito ng maliliit na aparato. Isang BLE beacon, pressure sensor, accelerometer, magnetic sensor, at maliliit na supot na naglalaman ng espesyal na fluorescent powder. Gagawa tayo ng patibong. Puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Sa tingin mo babalik ang salarin?
Gagawa tayo ng paraan para bumalik siya. Binuksan ni Isabel ang kanyang laptop. Lumitaw sa screen ang isang pekeng internal memo. VIP, Precious Items Re-entry, Same Route Processing. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ilileak natin to? Oo, na parang aksidenteng na-leak ng security team. Ipinaliwanag ni Isabel ang bawat sensor. Ang BLE beacon para sa real-time location tracking. Ang pressure sensor para ma-detect ang pagbabago sa air pressure sa loob ng duct. Ang accelerometer para sa bilis at direksyon ng paggalaw. Ang magnetic sensor para ma-detect ang paglapit ng metal. At ang fluorescent powder. Espesyal na gawa to, isang tracking powder na nagre-react lang sa UV light. Itinago ni Isabel ang mga supot ng pulbos sa iba't ibang bahagi ng maleta. Sa loob ng zipper, sa siwang ng hawakan, sa axle ng gulong, madidikit ito sa sandaling hawakan. Henyo, sabi ni Marco na may paghanga. Ngunit agad din siyang nag-alala. Pero sigurado ka bang kakagat sila? Natahimik si Isabel sandali. Naalala niya ang kanyang kabiguan, 5 taon na ang nakalipas. Naglagay din siya ng patibong noon, ngunit nahalata ito ng salarin. Nakatakas ito. Ngunit iba na ngayon. Kakagat yan. Dahil huminga siya ng malalim, nabasa ko na ang isip ng salarin. Itinuro niya ang screen. Parehong oras, parehong belt, parehong cargo schedule. Ginawa nating eksakto ang lahat ng kondisyon. Masyadong kampante ang salarin. Nagtagumpay na siya minsan at sakim siya. Kung gamit ng VIP, susubukan niya ulit, 3:30 ng hapon. Inilagay ang pay na maleta sa belt. Nagmamasid si Isabel at Marco mula sa monitor room. Lumitaw sa screen ang mga CCTV footage mula sa iba't ibang anggulo. Gumagalaw na, sabi ng isang batang security agent. Papalapit na ang maleta sa CCB section. Pinagpawisan ang mga kamay ni Isabel. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. 1,142. Tiningnan niya ang kanyang relo. Ang eksaktong oras. Tulad ng dati, biglang naging kakaiba ang kilos ng BLE signal. Ano to? Ang signal ay umaakyat. Hindi sa ibabaw ng belt, kundi papunta sa direksyon ng kisame. Kumagat na! Sigaw ni Isabel. Bumuhos ang data mula sa mga sensor. Bumababa ang air pressure. Isang negative pressure sa loob ng duct. Ang accelerometer ay nag-record ng horizontal movement. Pumasok nga sa duct! Gulat na sabi ni Marco. Lumipas ang 14 na minuto. Huminto ang BLE signal sa pre-filter room. Biglang tumayo si Isabel. Tara na! Tahimik na pinalibutan ng security team ang pre-filter room. Nagtago si Isabel at Marco sa harap ng pinto. Pinigil nila ang kanilang paghinga. May narinig silang mga yabag. May isang taong nagtutulak ng cart. Ang langit-ngit ng gulong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Bumukas ang pinto. Si Klaus, ang supervisor ng cleaning team. Lumingalinga siya bago pumasok. May hawak siyang tablet. Pinigil ni Isabel ang kanyang hininga. Heto na, kinalikot ni Klaus ang tablet. Lumitaw sa screen ang damper control system. Inilipat niya ito sa manual mode. At may kinuha siya mula sa cart. Ang duct inspection robot. Sa dulo ng crawler, may nakakabit na magnetic hook at wire sled. Ayan na! Bulong ni Isabel. Binuksan ni Klaus ang access panel sa filter room. Ipinasok niya ang robot. Kinalikot niya ang remote at umugong ang motor. Ilang sandali, hinila palabas ang pain na maleta. Isang ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa mukha ni Klaus. Nang isasakay na niya ang maleta sa cart. Hanggang dyan ka na lang. Lumabas si Isabel. Binuksan niya ang UV lamp. Biglang isang nakakagulat na tanawin ang bumungad. Ang guwantes ni Klaus ay kumikinang sa ilaw. Pati ang gulong ng cart, ang robot, lahat ay nagniningning. Perpektong nadikitan ng fluorescent powder. At sa sahig, nakakalat ang navy blue na pintura. Hindi ka na makakatakas, kalmadong sabi ni Isabel. Sinubukang tumakas ni Klaus.
Ngunit huli na. Lumabas ang security team mula sa lahat ng direksyon. "Huwag kang gagalaw!" sigaw ni Marco. Desperadong lumaban si Klaus. Inihagis niya ang maleta at tumakbo papunta sa service elevator. Nagsimula ang habulan. Tumakbo sila sa pasilyo, tumalon sa mga hagdan. Tumakas si Klaus sa isang restricted area. Sinubukan niyang magtago sa dilim, ngunit inilantad ng fluorescent powder ang kanyang mga yabag. Sa ilalim ng UV lamp, malinaw ang mga bakas. "Wala ka nang matatakbuhan. Dead end na yan," sabi ni Isabel, na corner si Klaus. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Tapos na. Sinupil siya ng security team. Pinusasan. Lumapit si Isabel. Kalmado ang kanyang ekspresyon, ngunit matalas ang kanyang tingin. Ang sikreto ng 26 na kilo. "Sabihin mo na ngayon." Ibinagsak ni Klaus ang kanyang ulo. Isang mukha ng tuluyang pagkatalo. Ang patibong ay naging isang perpektong tagumpay. Sa pre-filter room. 4:00 ng hapon, pinipigilan ni na Isabel at ng team ni Marco ang kanilang paghinga. Pinatay ang lahat ng ilaw. Sa dilim, kahit ang pinakamaliit na tunog ay malakas. Tila maririnig mo ang tibok ng iyong puso. Palapit ng palapit ang mga yabag. Ang langit-ngit ng gulong ng cart, ang tunog ng isang mabigat na bagay na itinutulak. Pinagpawisan ng kamay ni Isabel. Mahigpit niyang hinawakan ang UV lamp, bumukas ang pinto. Pumasok si Klaus, ang supervisor ng third-party cleaning team. Natural ang kanyang mga kilos, tila isang ordinaryong araw ng paglilinis, ngunit may hawak siyang tablet. Ang screen ay bahagyang kumikinang, ang damper control system. Ilang beses niyang pinindot ang screen, naging manual mode. "Magsimula na tayo," bulong niya sa sarili. Isang mababang boses na may halong German accent. Binuksan niya ang isang compartment sa ilalim ng cart. May kinuha siya, ang duct inspection robot. Isang kagamitan na tinatawag na crawler. Isang maliit na makina na may 6 na gulong. Itim na plastic ang katawan nito. May kamera sa harap. Ngunit may kakaiba. May nakakabit na magnetic hook sa likod at isang wire sled, mga kagamitan, na wala sa isang ordinaryong inspection robot. Lumapit si Klaus sa pader ng filter room. Tinanggal niya ang isang malaking filter. Sa likod nito, may isang access panel, isang parisukat na takip na bakal. Sira na ang kandado. Nang buksan niya ang takip, lumitaw ang madilim na duct. Ipinasok ni Klaus ang robot. Kinuha niya ang remote. Nang igalaw niya ang joystick, umugong ang motor. Nawala ang robot sa loob ng duct. Lumitaw sa screen ng tablet ang video mula sa kamera ng robot. Nakita ang masikip na loob ng duct at sa malayo, may nakita siya. Isang navy blue na maleta. Ayan na! Ngumiti si Klaus nang may kasiyahan. Lumapit ang robot sa maleta. Kinuha ng magnetic hook ang hawakan ng maleta. Isang click ang narinig. At dahan-dahan itong nagsimulang hilahin. Humigpit ang wire. Dumulas ang sled. Dala-dala ang maleta. Ang tunog ng pagkiskis sa sahig ng duct ay maririnig. 5 minuto ang lumipas. Dumating ang maleta sa harap ng access panel. Inabot ito ni Klaus. Mukhang mabigat, ngunit madali niya itong nabuhat. 26 kilos. Bulong niya. Perpekto. Nang isasakay na niya ang maleta sa cart, "Hanggang dyan ka na lang." Lumitaw si Isabel. Binuksan niya ang UV lamp. Isang kulay ubing ilaw ang tumanglaw sa silid. Biglang isang nakakagulat na tanawin ang bumungad. Ang guwantes ni Klaus ay nagniningning. Pati ang gulong ng cart ay kumikinang. Ang katawan ng robot ay may mga fluorescent powder din. At sa sahig, malinaw ang mga bakas ng paa. "Fluorescent tracking powder yan," kalmadong paliwanag ni Isabel. Namutla ang mukha ni Klaus. Nanginginig ang kanyang mga mata. Tila naghahanap ng matatakasan. "Huwag kang gagalaw." Lumitaw si Marco sa likod.
Pinalibutan sila ng security team. Biglang inihagis ni Klaus ang maleta. Isang malakas na kalabog ang narinig. Sinamantala niya ang pagkakataon para tumakbo. Nagsimula ang habulan. Tumakbo si Klaus ng palikuliko sa pagitan ng mga filter. Ang malalaking filter ay parang isang maze. Hinabol siya ng mga security agent, ngunit hindi madali. Nakita niya ang service door. Binuksan ito ni Klaus at lumabas. Isang restricted area. Patay ang mga ilaw. Sinubukan niyang magtago sa dilim, ngunit nagkamali siya. Dala ni Isabel ang UV lamp, sumunod siya sa ilalim ng kulay ubing ilaw. Malinaw ang mga fluorescent na bakas ng paa. Kitang-kita ang daan na kanyang tinakbuhan. Doon, ang mga bakas ay papunta sa elevator hall. Bumaba si Klaus sa hagdan. Ngunit sa ibaba, nag-aabang na ang security team. Dead end. Na-corner si Klaus. Sa likod niya ang pader, sa harap ang security team. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Humihingal siya. Sumuko ka na, lumapit si Isabel. Wala ka nang matatakbuhan. Lumuhod si Klaus. Isang mukha ng tuluyang pagsuko. Pinusasan siya. Umupo si Isabel sa harap ni Klaus. Pantay ang kanilang mga mata. Bakit mo ginawa to? Tumingin si Klaus. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi niyo alam kung gaano kahirap ang buhay para sa mga taong tulad namin. Pero pagnanakaw pa rin yan. Sobra-sobra na ang meron sila. Mga taong ginagawang maleta, ang isang 26 na kilong safe. Nanginginig ang boses ni Klaus. Nakita ko lang ang isang pagkakataon. Buntong hininga, si Isabel. Hindi yan pagkakataon. Krimen yan. Tumayo siya. Hindi mo to ginawa ng mag-isa, di ba? Natahimik si Klaus. Ngunit, alam na ni Isabel, ang taong nag-adjust ng damper ng remote, ang taong nagbenta sa kanya ng second-hand na gamit, ang driver ng basura. Bawat pangalang binabanggit, lalong namumutla ang mukha ni Klaus. Alam ko lahat. Ipinakita ni Isabel ang isang evidence bag. Resibo ng pagbili ng robot, mga records ng bayad, lahat ay naroon. Bumuntong hininga si Klaus. Oo, tama ka. Inaamin ko lahat. Ang kanyang boses ay pagod na. Ang sikreto ng duct crawler ay tuluyan ng nabunyag sa interrogation room, 8:00 ng gabi. Sa ilalim ng fluorescent lamp, pagod na ang mukha ni Klaus. Ang kanyang mga kamay na nakaposas ay nasa ibabaw ng mesa. Narinig ang malamig na tunog ng metal. Umupo si Isabel sa tapat niya. Inilatag niya ang isang salansan ng mga dokumento. Ang mga ebidensya ay isa-isang inilatag. 26 na kilo. Mahina niyang sabi. Ganoon ba talaga kahalaga yan? Ngumisi si Klaus. Para sa inyo, numero lang yan. Pero para sa amin, buhay yan. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo na isang ginto sa basurahan, sumandal si Klaus. Kumislap ang kanyang mga mata. Ang mayayaman, inilalagay ang ginto sa maleta. Kami, kailangan naming maghalungkat sa basurahan. Kaya gumawa ako ng tulay. Kinuha ni Isabel ang isang panulat. Magsimula ka sa umpisa. Huminga ng malalim si Klaus. Noong pandemya ng 2020, lahat ay gumuho. Nalugi ang cleaning company at nabaon ako sa utang. Nanginginig ang kanyang boses. Kailangan kong buhayin ang pamilya ko. Bayaran ang tuition ng mga anak ko. Kaya naging magnanakaw ka. Nakakita ako ng pagkakataon. Kinuyom ni Klaus ang kanyang kamao. Ang mga bagay na nawawala ng mga VIP. Barya lang sa kanila. Pero para sa amin, pera na makakapagpabago ng buhay. Kumuha si Isabel ng isang litrato. Ang blueprint ng mga duct. Ipaliwanag mo ang ruta. Bumuntong hininga si Klaus. Nagsisimula sa repacking point. Mula doon, inaakyat sa duct. Gamit ang pressure difference, dinadala sa filter room. Pagkatapos, inilalabas gamit ang waste disposal route. Isinasakay sa truck ng basura. Tumango si Isabel. May kasabwat ka.
Natahimik si Klaus sandali. Pagkatapos, nagsalita siya. Isang empleyado mula sa automation contractor. Siya ang nag-adjust ng damper ng remote. Ang pangalan niya, Johan. Johan Schmidt. Isinulat ito ni Isabel. Sino pa? Isang dealer ng second-hand equipment. Siya ang nag-modify ng robot. Hindi ko alam ang pangalan. Techman lang ang alam ko. Ang driver ng truck ng basura, si Pierre. Pranses siya. Bawat pangalang lumalabas, lalong yumuyuko ang balikat ni Klaus. Tila pakiramdam niya ay isang taksil. Kumuha si Isabel ng isa pang dokumento, isang record ng pagbabayad, pati ang resibo ng pagbili ng robot. Nagulat si Klaus. Paano? Hindi nagsisinungaling ang data. Kalmadong sabi ni Isabel. Ang mga gasgas, hibla, fluorescent powder, lahat ay tumuturo sa iyo. Ibinagsak ni Klaus ang kanyang ulo. Inaamin ko, lahat ako ang gumawa. Bakit ganitong paraan ang pinili mo? Dahil alam kong babayaran ito ng insurance company. Mapait na ngumiti si Klaus. Kung gamit ng VIP, malaki ang insurance. Walang lugi ang may-ari. Baka makabili pa sila ng bago. Pero, krimen pa rin yan. Alam ko. Pero, napapikit si Klaus. Kaya kong tiisin ang gutom. Pero ang makitang nagugutom ang mga anak ko, hindi niya natapos ang sasabihin. Nabasag ang kanyang boses. Natahimik si Isabel sandali. Naranasan din niya ang hirap. 5 taon na ang nakalipas nang mawala sa kanya ang lahat. Alam niya ang desperasyon. Ngunit hindi dapat lumampas sa linya. Nasaan ang maleta? Nasa isang bodega, sa labas ng paliparan, sa isang industrial park. May isang sikretong bodega. Sinabi ni Klaus ang address. Isinulat ito ni Isabel. Alam mo ba kung anong laman? Hindi ko binuksan. Umiling si Klaus. Alam ko lang na mabigat. 16 na kilo. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Na-check na ang bodega. Nahanap na ang maleta. Anong laman? Ipinakita ni Marco ang isang litrato, mga alahas, ginto, diamante, at isang maliit na safe. Sa loob ng safe, may isang encrypted drive. Magkano ang tinatayang halaga? Higit 500,000 euros. Nanlaki ang mga mata ni Klaus. Mas malaki pa sa inaakala niya. 505 euros, bulong niya. Kung ganoong halaga, mababayaran ko na lahat ng utang ko. At may sobra pa. Tumayo si Isabel. 5 bahay. 5 bahasing for 9. Hindi sa iyo ang perang iyon. Alam ko. Buntong hininga si Klaus. Nangarap lang ako ng ginto sa basurahan. Pumasok ang mga security agent. Itinayo nila si Klaus. Makipag-ugnayan sa pamilya mo sa pamamagitan ng abogado. Malamig na sabi ni Marco. Dinala si Klaus palabas. Bago isara ang pinto, lumingon siya. Pwede bang magtanong ng isa? Tumango si Isabel. Paano mo nalaman? Perpekto ang plano. Ngumiti si Isabel. Dahil hindi nagsisinungaling ang data, lalo na ang mga blankong espasyo. Tumingin si Klaus na may pagtataka. Ang mga butas. Yon ang naging pagkakamali mo. Sumara ang pinto. Tumingin si Isabel sa labas ng bintana. Sa kalangitan ng gabi, kumikinang ang mga ilaw ng eroplano. Ang bigat ng 26 na kilo. Para sa iba, numero lang. Pero para sa iba, isang sugal na tinaya ang buhay. At sa pagitan nito, may isang linyang hindi dapat tawirin sa conference room ng paliparan. Isang linggo ang lumipas, 10:00 ng umaga. Ipinakita ni Isabel ang kanyang presentasyon. Lumitaw sa screen ang System Improvement Plan. Naroon ang lahat ng opisyal ng paliparan. Mula sa mga airline, security team, facilities team, hanggang sa mga kinatawan ng third-party contractors. Marami tayong natutunan sa insidenteng ito. Kalmadong panimula ni Isabel. Ang mga butas sa sistema ay laging nasa lugar kung saan walang data. Lumitaw ang unang slide. Optical sensor,
at power reset events sa ilalim ng belt. Itinuro niya ito gamit ang isang laser pointer. Mula ngayon, ang mga ganitong event ay magti-trigger ng agarang alert. Kapag lumampas sa threshold, automatikong ipapadala ang security team. Tumango ang head ng facilities. Nagsusulat siya ng mga nota. Pangalawa, ang duct system. Lumitaw ang susunod na slide. Isang komplikadong plano ng ventilation system. Imo-monitor natin ang mga pagbabago sa static pressure at damper angle ng real-time. Iko-connecta natin ito sa mga anomaly sa daloy ng mga bagahe. Malaki ang magagastos dyan, nag-aalalang sabi ng kinatawan ng isang airline. Mas mura pa rin kaysa sa 500,000 euro na insurance claim, matatag na sagot ni Isabel. Natahimik ang conference room. Lumitaw ang ikatlong panukala, paglalagay ng sealed switches at lock sensors sa pre-filter room at lahat ng access panels. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Sa sandaling buksan ito, automatikong tututok ang CCTV sa lugar na iyon. Magbabago ang focus. Nagtaas ng kamay si Marco. Magandang ideya. Mawawala ang mga blind spot. Ang huling slide, behavioral analysis system para sa smart keys ng mga third-party personnel. Ipinakita ni Isabel ang isang graph, pagbubukas ng pinto ng sunod-sunod, mga rutang iba, sa karaniwan automatikong madedetect ang mga abnormal na kilos. Tumingin ng hindi komportable ang kinatawan ng isang kontraktor. Hindi ba't pag-iispiya na yan sa mga empleyado? Hindi ito pag-iispiya, kundi proteksyon. Kalmadong paliwanag ni Isabel. Walang problema sa normal na trabaho. Ngunit kapag may lumitaw na kakaibang pattern, kailangan itong suriin. Ipinakita niya ang data ni Klaus. Ang kanyang ruta noong araw ng insidente. Tingnan niyo, sa loob ng 4 na minuto, 2 beses niyang binuksan ang parehong pinto at wala siyang schedule ng paglilinis. Lahat ay nakatutok sa screen. Isang malinaw na senyales ng anomalya. Hindi natin dapat palampasin ang mga ganito. Tinapos ni Isabel ang kanyang presentasyon. Mas tapat pa sa kamera ang hangin at mas tumpak pa sa hangin ang data. Nagpalakpakan ang mga tao. Lahat ay tila sang-ayon. Natapos ang meeting at nagsilabasan ang mga tao. Nakatayo si Isabel sa tabi ng bintana. Tanaw niya ang runway. Mga eroplanong nagtitake off at naglalanding. Lumapit si Marco. Magaling ang ginawa mo. Hindi pa tapos. Lumingon si Isabel. Aabutin ng 6 na buwan ang pag-build ng sistema. Pero simula na yan. Inabutan siya ni Marco ng kape. Umuusok pa ito. Pero may isang bagay akong gustong malaman. Ano yon? Paano ka naging ganoon kasigurado sa 7 minutong blankong espasyo? Natahimik si Isabel sandali. Naalala niya ang nakaraan. Noong 2020, may nangyaring katulad nito. Dahan-dahan niyang sinabi. Noon, mayroon ding data gap, pero binaliwala ko. Bakit? Inisip ko na system error lang. Nanginginig ang boses ni Isabel. Pero yun pala ang lungga ng salarin. Hindi niya natapos ang sasabihin. Naghintay si Marco. Nabigo ako. At natanggal ako sa trabaho. Kaya natutunan mong mahalin ang mga nawawalang data. Oo. Natutunan kong sa mga blankong espasyo, nakatago ang katotohanan. Uminom si Isabel ng kape. Ang pait nito ay kumalat sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Hello? Si Miss Isabel Reyes ba ito? Mula sa ibang paliparan po ito. Isang hindi pamilyar na boses. Ano po yon? May nadetect kaming kakaibang pattern sa aming pantalan. May isang punto kung saan nawawala ang tracking ng mga container. Kumislap ang mga mata ni Isabel. Gaano katagal? 12 minuto. Eksaktong 12 minutong walang data. Tiningnan niya si Marco. Iisa ang kanilang iniisip. Pupunta ako dyan. Ibinaba niya ang tawag. Kinuha ni Isabel ang kanyang bag. Heto na naman. Ngumiti si Marco. Ngayon naman,
sa pantalan. Oo, nagsimula na ang Season 2. Papalabas na sana si Isabel nang huminto siya. Lumingon siya. Marco, oo, dahil sa insidenteng ito, magiging mas ligtas ang paliparan. Salamat sa'yo. Umiling si Isabel. Hindi, salamat sa data. Ngumiti siya dahil hindi nagsisinungaling ang data. Lumabas siya. Habang naglalakad sa pasilyo, magaan ang kanyang mga hakbang. Isang bagong hamon ang naghihintay. Isang buwan ang lumipas. Sa pantalan ng ibang lungsod, naglilipat ng mga container ang malalaking crane. Ang amoy ng dagat ay dala ng hangin. Biglang tumunog ang isang alarma. Container tracking signal. Lost. Nagkagulo ang control room. Kumislap ang pulang warning light sa monitor. 12 minuto na naman, sabi ng isang staff na may halong gulat. Nasa iyo ba ang numero ni Miss Isabel Reyes? Oo. Heto, tinawagan niya ito. Narinig ang ringtone. Hello? Narinig ang boses ni Isabel. Nakarating na ako. Kasalukuyan kong sinusuri ang data. May nahanap ka ba? Oo. May isang interesanteng pattern. Tiningnan ni Isabel ang screen ng kanyang laptop. Sumasayaw ang mga numero. May anomalya sa crane operation logs. At huminga siya ng malalim. Kapag isinabay ko sa data ng agos ng tubig, may lumalabas. Nagsimula na ang isang bagong pagtugis. Kamusta ang kwento natin ngayon? Huwag kalimutan ang libreng butones na subscribe at like at maraming salamat sa inyong panunood.